Nangiti po ako dahil 7 araw na lang po, bababa na ako sa pwesto. Sa pagtitipon natin ito para sa anibersaryo ng ating kagawaran ng Ugnayang Panlabas, hindi ko po maiwasang magbalik taraw sa ating mga nagawa at magnilay sa ating mga pinagdaanan sa nakalipas na 6 na taon. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Alam niyo po, isa sa pinakamabigat na pagsubok na ating hinarap ang Arab Spring noong taong 2011. Sa panahong iyon, maluba na ang tensyon sa Libya at napakadelikado na ng sitwasyon. Ang hamon po sa atin, siguruhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon at ilikas sila sa ligtas na lugar. Masaklap po, noong tinawagan natin at nakausap sa telepono ang ating embahador noong mga panahong yun doon, ni isa po sa tanong ko, wala siyang tiyak na nasagot. Parati hong mukha ho, tila, sabi nila. Sunod dito, dumating ang araw, taking ng mga undersecretaries ng DFA. Parang wala ho yata ditong present noong panahon na yun. At talaga nga pong nag-alangan akong panumpain sila noong araw na yun. Bago kasi sila po nanumpa. Binigyan nila ako ng briefing sa sitwasyon sa Libya. Ang sabi nila, "Sir, we have lost contact with our embassy in Libya." Tinanong ko bakit. Na-shutdown umano ang mga telepono, pati ang internet ay sinara rin ng mga provider. Sa puntong iyon, mababa sa mukha nila na parang wala na silang magagawa sa sitwasyon. Sa lublob ko po, senior officials ng DFA ang kaharap ko. Para maging senior ka, matagal ka na sa burokrasya, marami ng pinagdaanan at malawak na ang karanasan. Kaya natural lang na kaya nilang magmungkahi sa solusyon ukol sa sitwasyon. Pero natigil po ang briefing nila sa "we have lost contact." Ang tugon ko po, sa Himalayas may teknolohiyang ginagamit, ang tawag satellite phone. Pumunta ka sa Himalayas, doon walang telco, pero nakakapag-usap gamit ang satellite phone. Itong sat phone na ito, mabibili naman sa maraming lugar, kasama na po sa gitnang silangan. Gaano po ba kahirap? Isipin na kung wala tayong kontak sa pangunahing nangangalaga sa mga Pilipino sa Libya, ay may iba pa namang paraan para magkaroon ng komunikasyon doon. Binabalikan ko po ito, hindi para kumutya ng sinuman, pero para ipaalala kung saan tayo nagsimula. Hindi naman po siguro tamang nag-iwan sila ng problema at ipinaubayan na lang sa akin ang paghahanap ng sagot. Palagay ko po, baka tuwiran lamang kung kayong mga dalubhasa ang nagpapayo at nagpepresenta ng tugon sa kailangan magdesisyon. Sa totoo lang po, kung ganito ang kalibre ng tutulong sa akin sa pangangasiwa ng ating Ugnayang Panlabas, talagang kinabahan po ako. Baka ito pa ang uubos ng aking lakas at enerhiya. Ano ba naman ang karanasan ko sa foreign affairs ng mga panahong yon? Ako na hindi mahilig bumiyahe sa labas ng Pilipinas. Naibsan po ang lahat ng pangambang ito sa pagpasok ni Albert Tolosario bilang kalihim ng DFA. Alam naman ninyo, ilang araw pa lang pagkatapos manumpa, nagtungo agad si Albert sa Libya. Naalala ko nga po nang tinawagan ko siya noon. Tanong ko, "Albert, the line is kinda bad. Where exactly are you?" Ang sagot niya, "I'm in Libya, sir." Siyempre, medyo nabigla ako ng kaunti. Pero ganun po talaga ang ating butihing kalihim. Yun po ang naging tatak ng isang Albert Tolosario, talagang lead from the front. Sa Libya nga po, tinatayang nasa 26,000 mga Pilipino noong taong 2011. Nasa 20,000 po rito ang agad na ilikas sa ligtas na lugar. Alam niyo naman po, may ilan talagang ayaw umalis doon sa kabila ng peligro. Hindi rin natin sila masisi dahil naghihinayang raw sila sa doble o tripling sahod at nangangamba silang walang mahanap na trabaho pag umuwi dito sa Pilipinas noong mga panahong yon. Sa kabila nito, paulit-ulit natin silang binalikan at kinumbinsing sumama na sa atin. Siyempre, habang lumalala ang sitwasyon sa Libya, pahirap ng pahirap at pamahal ng pamahal ang pagkuha sa sasakyang maglilikas sa kanila. Ang huling batch nga po, barko na ang ginamit natin. Ang totoo nga, may mga banyaga pang nakiangkas sa atin. Kita naman po ninyo, hindi na nga lang po tayo humihingi ng tulong noon, tayo na rin po ang tumutulong sa kapwa. Hindi lang po sa Libya nangyaring ganito pagpapakitang gilas ng ating DFA. Sa kabila ng limitado nating kakayahan at kagamitan, sinasagad natin kung ano ang mayroon tayo upang mapagsilbihan ang ating mga kababayan. Mula sa pagbabantay at pagsaklolo sa mga kababayan nating naipit noon sa tensyon sa Korean Peninsula, sa Ukraine at sa gitnang silangan, sa pagsusulong ng integridad ng ating teritoryo hanggang sa pagpapatibay ng ating ugnayan sa ibang mga bansa,
Saan man sa mundo, pinatutunayan ninyong Pilipino kayong naglilingkod sa kapakanan ng Pilipino. Sa kabila ng agam-agam at peligro sa trabaho, hindi kayo natitinag. Laging nananaig ang dedikasyon ninyong arugain ang ating mga boss, ang taong bayan. Totoo nga po, kapag magaling ang timon, nagiging mahusay din ang ahensyang ginagabayan nito. Si Albert hindi tagapasa ng problema, siya ay tagatugon sa problema at minsan nga lampas pa sa inaasahan sa kanya. Hindi kailangang sabihan dahil agad siyang kumikilos at talagang nakatutok sa kapakanan ng ating kababayan. Sabi ko nga, hindi ko kailanman pinoblema ang pag-motivate kay Albert. At kung may stress man siyang ibinigay sa akin, yun ay ang pag-awat sa kanyang pagpunta sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Sa kabila ng mga sakripisyo at pagkakaroon ng karamdaman, ibinuhos pa rin ni Albert ang kanyang buong lakas at kakayahan para sa ating mga boss. Kaya naman kay Albert, maraming salamat. Nagpapasalamat din tayo sa ating awardees ngayong taon sa walang humpay na sipag at dedikasyon sa pagtupad ng inyong tungkulin. Mapalad tayong magkaroon ng mga tulad ninyong huwaran sa serbisyo. Talaga naman pong gumagaan ang loob ko na kayo at ang ating mga embahada ay nagtutulungan para maihatid ang nararapat na serbisyo at benepisyo sa ating mga kababayan. Sa inyong lahat po, maraming salamat sa pagsisilbing kinatawan at sa pagpapabalas ng mabuting katangian ng Pilipino sa mundo. Malinaw po sa mahusay na pamumuno ni Secretary Albert Calosario na ngayon ay pinagpapatuloy na kasing husay na Secretary Rene Almendras sa paglilingkod ng maasahang kawani ng DFA, gayon din sa pakikisa ng iba pang sektor at ng ating mga boss na nanumbalik ang maganda nating imahen sa mundo. Higit sa lahat, po, nabawi natin ang ating pambansang dangal. Kung dati tayo ang binabaliwalang kasapi ng pandaigdigang komunidad, ngayon isa na tayo sa tinitingalang bansa. Kung dati puro negatibong balita ang buwabandera tungkol sa Pilipinas, ngayon isa na tayo sa laging napupuri. Saan man tayo bumisita, laging good news ang ating naiuwi para sa Pilipino. Sabi po nila, may paniniwala na ang lahat na pumapasok sa DFA ay nagnanais na makapag-abroad. May mga nag-aalangan tuloy na magpakitang gilas dito sa gawaing administratibo at baka mapako na lang sa Pilipinas. Ang hamon at panawagan ko po sa inyo lahat, dito man o sa ibang bansa, naway lagi ninyong sagarin ang pagkakataong pagsilbihan ang ating mga boss. Manatili tayong humakbang, kumilos at magpasya ng may isang tinig at isang layunin. Tularan sana natin ang mga gaya ni Secretary Albert Del Rosario na sa kanyang hindi nagaanong batang edad ay di inalintana ang mga hirap at sakripisyo para tuparin ang kanyang panata sa bayan. Tularan natin ang ating awardees na sa kabila ng mga pagsubok ay pinili pa rin gawin ang tama at makatarungan para sa minamahal nating inang bayan. Isang linggo na lang nga po at matatapos na ang aking termino. Patibayin pa sana natin ang pagkakaisa at naway patuloy nating itaguyod ang ating ambisyon, ang iwan ang bansa sa di hamak na mas magandang kalagayan kaysa sa ating pundinatan. Hanggang sa uli, isang malaking karangalan para sa aking paglingkuran ang Pilipino at ang Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.